Tamad tayo. So, ayun po, di ba yung, yes. Todo na yan. Di ba po yung binigay ni Pastor na, na text is Mateo 6, verse 5 to 12. So, ang bali po yung tinutukoy dito is yung yung katuroan po tungkol sa pananalangin. So, pinamagatan ko po yung yung topic ko as paraan ng tamang pananalangin. So, nandun po yun. Ang number 1 ko po na ano ba yan? Hirap pala. So, yung main yung main point ko po dito sa number 1, paano ba dapat tayo manalangin? So, samahan niyo po ko sa Mateo 6 verse 5. So, ayun po, sabi po dito, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga napagkunwari, mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. So, ang pinakaano ko po dito, sa point ko po is, dapat pag nananalangin po tayo, hindi tayo pakitang tao. So, bakit po? Kasi po, di ba, karamihan po, kasi di ba, hindi po natin masasabi na mayroon din po kasi na nanalangin sila na, kumbaga, wala lang, ritual lang na ginagawa nila para lang masabi na Kristiyano sila, para lang masabi na nasa kanila nga si Kristo. Pero, at the end point, hindi naman talaga tao sa puso yung pananalangin nila. So, una ko po nilagay doon, hindi dapat pakitang tao pag nanalangin po tayo. Sabi po doon sa Mateo 6 verse 5. So, pangalawa po, paano ba dapat tayo manalangin? Hindi po mapagkunwari. So, bakit po hindi mapagkunwari? Kasi po, sabi po sa Lucas, yes, Lucas, chapter 11, verse 2 to 4. Minsan nananalangin sa Jesus sa isang lugar nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan nga po ninyo kaming manalangin, tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang inyong ngalan, naway maghari ka sa amin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. So, ayun po. Di ba po nung si Lord, kapag siya po'y nananalangin,